Good day mga Kamitsu! Welcome back to my YouTube channel. Huli, ito po ang inyong lingkod na si Daryl James Foronda, your sales executive here at Mitsubishi Picabad Santos, Tondo, Manila. For today's video guys, I would like to share my in-depth review ng ating Destinator GT 2026 Quartz White Pearl with two-tone po yung available ngayon dito sa amin sa kasa. Ano-ano nga bang nabago pagdating sa features and specs ng unit na ito? Magkano ang SRP, down payment, and even freebies na maaari mo ma-avail just in case sa akin kayo kukuha? Sulit nga ba ang 1.9 million para sa isang subcompact na SUV na katulad nito? So without further ado, let's get jump into it. Again mga Kamitsu, nandito tayo ngayon sa front face ng ating Destinator GT 2026. Again, si Destinator GT 2026 gumagamit pa rin naman po ng Dynamic Shield front fascia which is patented and signature sa lahat ng mga Mitsubishi vehicle natin. Ang benefits nito, nakapagbibigay po ito ng better aerodynamic para at least mas fuel efficient. Then kung mapapansin po natin mga Kamitsu, ang ganda ng kanyang front grille o radiator grille. Kung mapapansin po natin, naka-honeycomb pa rin naman po ito pero laminated. Kung mapapansin nyo, nakapagbibigay po ito ng illusion na parang transparent yung ating radiator grille. Again, may dagdag ko rin mga Kamitsu, naka-vertical line po yung kanyang radiator grille sa bandang ibaba. So, medyo malalaki na rin po yung butas o gap. So, ang benefits nito mga Kamitsu, nagbibigay po ito ng better airflow o exhaust sa loob po ng ating engine. Para at least kung gagamitin man natin yung vehicle sa mga long drives, hindi po mahihirapan po yung ating makina. Then, nandyan din po yung kaniyang camera sa harap para sa camera 360. Since equipped po yung ating vehicle ng camera 360. Then, nandyan din po yung kanyang sensor para sa forward collision mitigation. Isa po yan sa mga safety features na meron ngayon sa ating Destinator. Then, mapapansin din natin mga Kamitsu, sobrang elegante ng kanyang front bumper. Kung mapapansin niyo, medyo gray yung kanyang kulay. Tapos, nandyan din yung kanyang mga sensor. So, yan, yung apat na sensor. Ito po yung isa, dalawa, tatlo, at apat. So, pati yung kanyang front bumper na diffuser, iba na rin ho yung design. Sobrang elegante. Nakapagbibigay po ito ng chunkier and bolder look at futuristic. In terms naman po sa lighting system, same pa rin naman po na ibang vehicle natin. Naka T-shape, full LED po na headlamp ang ating Destinator 2026. So, ang benefits po nito, compare sa conventional na headlight, mas wider po kasi ang binabatong liwanag nito. So, mas maliwanag, mas malaki yung saklaw na liwanag niya. Then, dyan din po naka-integrated yung kanyang turn signal light at the same time yung kanyang daytime running light. Tapos may dagdag ko din mga Kamitsu, naka-LED na rin po yung ating fog lights. So, dalawa po yan. So, yan yung kabuuang front face ng ating Destinator. As usual mga Kamitsu, yung ating Destinator is gumagamit pa rin naman po ng green laminated windshield. So, bukod sa durability, nililessen ng windshield natin yung sound po sa labas ng ating cabin para at least hindi masyadong maingay o rinig sa loob po ng ating sasakyan. So, let's talk about sa engine ng ating Destinator GT 2026. Ano nga ba ang mai-offer nito pagdating sa engine? So, bubuksan ko po yung engine bay para makita ninyo kung ano meron dito.
Pagdating naman po sa engine specs ng ating Destinator GT 2026, powered po ito ng liquid cooled na merong 1.5 liter turbocharged 4 inline gasoline na merong 4V40 Euro 4 compliant. Ang kanyang total displacement is 1,499 cubic centimeter dan merong maximum power output na 163 PS by 5,000 RPM. Then meron po ito maximum power torque na 250 Newton meter to 2,500 hanggang 4,500 RPM. Then equipped po ito ng Maybach technology. So Maybach technology is Mitsubishi innovative valve electronic control system. So it gives more power, fuel efficient, and less emission. So yun na nga mga kamitsu, no, napag-usapan na natin kaganina yung kanyang front face. Ngayon nasa side profile po tayo ng ating Destinator GT 2026. Ano-ano nga bang may offer nito pagdating sa exterior? So simulan po natin sa kanyang bubong. Again mga kamitsu, no, since ang ating unit ay two-tone, naka-black top roof po yan. Then yung kanyang side mirror is naka-black cutout na din po. So mapapansin din po natin, meron na rin po itong roof rail. Naitim na rin po yung kanyang kulay. Then meron na din po itong GT spoiler. So mapapansin nyo, sobrang sharper tignan po yung ating unit dahil dun sa kanyang spoiler. Then mapapansin din natin mga kamitsu, no, meron po itong silver line accent na mula rito hanggang pinaka sa side mirror natin. Then same as expander cross, meron na rin po itong side molding o body cladding sa pinakagilid ng ating unit. Meron po itong fender flare na slim na mula rito hanggang dun sa pinakaunahan natin na gulong, ito po. Then yung kanyang body cladding is same as expander din po, cross. Meron din po itong body cladding na combination po ng black and gray na color. Pagdating naman po sa braking system ng ating Destinator GT 2026 mga kamitsu, no, gumagamit pa rin naman po ito ng dual ventilated disc brake pagdating sa harap at likod. Then equipped po ito ng ABS o anti-lock braking system and EBD o electronic brake distribution, hill start assist, active stability control, and active yaw control. Then again mga kamitsu, no, isa siguro to sa mga deciding factor kung bakit Mitsubishi vehicle po ang pinipili ng ibang kliyente over sa lahat ng mga vehicle na meron ngayon sa merkado. Because of the riding comfort ng ating unit. Again mga kamitsu, no, si Destinator is gumagamit pa rin naman po ng Mac Persian strut with coil spring stabilizer bar sa harap. Pagdating naman po sa likod, distortion din. Then again mga kamitsu, no, isa siguro po ito sa mga deciding factor ng ating mga client kung bakit Mitsubishi vehicle yung kanilang pinipili over sa lahat ng mga vehicle ngayon sa merkado. Because of the ground clearance mga kamitsu. Ang ating ground clearance sa ating Destinator GT 2026 is 214mm. So ganun kataas yung ating ground clearance. So hindi po tayo mangangamba na kapag sumuong po tayo sa baha, aabutin yung ating makina. So alam po naman po natin kung ano ang issue ngayon dito sa Pilipinas. So konting ulan, binabaha po tayo. Pagdating naman po mga kamitsu sa tires and wheel ng ating Destinator GT 2026, equipped po ito ng 225 by 55 R18. Then pagdating naman po sa kanyang mags is 18-inch two-tone na combination po ng silver and black. Then kung mapapansin po natin na meron po itong design na 10 spokes na pa-diamond cut or diamond design. So nakapagbibigay po ito ng elegante at the same time brusko. Additional ko na rin mga kamitsu pagdating sa exterior ng ating unit sa side profile. Naka-keyless operating system o keyless entry na rin po ang ating unit. Using yung key fob, basta kahit nasa bulsa po natin yung pinakasusi natin, by pressing this button, makakapasok po tayo dun sa loob ng vehicle o on po yung ating vehicle. Kung mapapansin niyo yung mga kamitsu, no, pagdating naman po sa door handle ng ating GT na Destinator is naka-body color na rin po. So kung ano po yung pinakakulay ng ating body, is same na rin po pagdating sa door handle. Then gaya nga po nung na-discuss ko kanina, since two-tone po yung ating unit, yung ating side mirror is naka-piano finish black cutout na rin po. Same with yung kanyang roof. Then naka-integrated na rin po yung kanyang turn signal light dito sa ating side mirror. So kapag press natin yung close sa ating key fob, automatically magko-close din po yung ating side mirror mga kamitsu.
So kung kanina mga Kamitsu na pag-usapan natin yung kanyang front face, side profile na exterior, ngayon naman po nandito tayo ngayon sa back profile ng ating unit. Pag-usapan natin kung ano bang may i-offer ng ating Destinator GT 2026. Again mga Kamitsu, no, same with expander, gumagamit na rin po ng sharp fin antenna po yung ating Destinator. Na nakaitim na rin po yung kulay since yung ating bubong is itim po, so mas mabagay din po na piano black din po yung kanyang kulay. Then again, mga Kamitsu, no, kanina na-discuss ko sa inyo, may spoiler yung ating unit. So, basta GT variant, automatically magkakaroon. Meron po itong spoiler. At the same time, may naka-integrated na rin po na third brake light assist, which is ito po. Kapag nag-brake po tayo, iilaw din po yung ating third brake light assist. Then again, mga Kamitsu, pagdating naman po sa tail light ng ating Destinator, naka T-shape LED taillight din po ito. Same with yung kanyang headlight. So, gaya ng paliwanag ko sa inyo kanina, mas wider po kasi yung bato ng liwanag kapag ganito ang design. Then again, mga Kamitsu, basta GT variant, automatically kasama na po yung kanyang emblem pagdating sa likod na Destinator, which is ito po. Pero yung sa harap, mga Kamitsu, kung napansin nyo kaganina, may emblem na Destinator. Yun po is babayaran natin o additional pagdating po dun sa unit natin. Pero since sa akin kayo kukuha, ipipre ko na rin po yung kanyang emblem. Pagdating naman po sa rear bumper mga Kamitsu, no, nilagyan po ng aeroblade skirt po yung ating Destinator. So, mapapansin nyo, mas sharper po tignan. At the same time mga Kamitsu, meron na rin po itong reflector light. So, nakakapagbigay po ito ng added visibility lalo kapag gabi. Then, meron na rin po mga parking sensor na naka-integrated sa mismong bumper natin. So, kung mapapansin nyo mga Kamitsu, sobrang elegante. Since GT variant po mga Kamitsu yung ating inire-review, equip po yung ating unit ng tailgate assist. So, itatry po natin kung paano to gumagana. So, all you have to do mga Kamitsu, no, pupunta tayo sa center. Then, itatapat po natin yung paa sa pinakagitna para mag-open. Yan. So, ganun ka-easy. Kapag meron po tayong hawak o luggages na mabigat at hawak, ilalagay natin sa pinakaloob, gagawin lang natin is yung ganung operation. So, kapag ilalak natin ulit mga Kamitsu yung ating tailgate, so either pindutin dito or yung dun sa kick o sa ating key fob, which is ito po. Meron po tayong button. So, magsasara na po siya. So, yun na nga mga Kamitsu, no, napag-usapan na natin yung exterior ng ating Destinator GT 2026. So, tara, pasukin naman natin yung interior. I-discuss natin ano-ano nga bang nai-offer nito pagdating sa interior ng unit natin. Tara, pasok tayo. So tara, simulan natin mga Kamitsu sa passenger side. Ano-ano nga bang meron pagdating sa interior. So unang-unang gagawin natin pagpasok natin, gaya nga nang nabanggit ko sa inyo kaganina, naka-keyless entry na po ito. So by pressing this one, makakapasok tayo sa loob po ng ating unit. So tara. So, pagdating sa interior, simulan po muna natin sa seat material ng ating Destinator GT na 2026 top of the line. So, again, naka-full synthetic leather po ito with heat guard. So, kung mapapansin nyo mga Kamitsu, no, ibang-iba na rin po ang design nito. Meron po ito marang mga honeycomb design na may mga butas-butas. At the same time, combination po ito ng burgundy and black color. So, mapapansin po natin, with heat guard na rin po itong ating upuan. So, hindi po tayo mangangamba na just in case ipapark natin yung ating unit sa mga maiinit na lugar, is mainit yung ating upuan. So, bukod po doon, meron din po itong mga red stitches na nakapagbibigay ng premium look sa ating upuan. So, again, manual seat adjust po yung ating passenger side. Yun naman po yung pagkakaiba ng passenger side at driver side na upuan. So sa driver side is automatic po yung kanyang seat adjust. Then madako naman po tayo ngayon sa dashboard ng ating Destinator GT 2026. Again, combination pa rin po ito ng plastic, hard plastic na leather finish. So ABS plastic po yung gamit natin. Then dyan yun din po makikita yung kanyang SRS airbag na nakalagay sa ating passenger side. Then kung mapapansin nyo po yung kanyang air vent, so sobrang premium tignan. Yan, combination ng leather
soft pad at the same time hard plastic na glossy, which is ito. Then again mga kamitsu, no, isa din po ito sa pinaka magandang features ng ating Destinator. Meron po itong ambient light na tinatawag. So yan, meron po tayo sa dashboard, sa pintuan, at sa ibang side ng ating unit. Again mga kamitsu, no, meron po itong 64 colors na pwedeng pagpalit-palitin ng kulay. So depende yung sa preference mo natin. So same na rin naman po ng ibang vehicle natin. Malaki yung kanyang glove box. So marami tayong pwedeng ilagay na gamit dyan or documented. Depende po sa inyo. Then pagdating naman po sa kanyang center, meron po diyang side pocket. Maaari po tayong maglagay. Depende kung ano po yung ating ilalagay. Then nandyan yung kanyang center armrest. May bottle cup holder. Then CVT transmission. Yan po yung kaiba nito compared sa mga ibang vehicle natin. Ito naman tayo ngayon mga kamitsu na sa door panel ng ating passenger side. Again, yung kanyang pintuan is merong soft pad leather na merong mga red stitches. So nakapagbibigay nga po ito ng elegante. Then nandyan yung kanyang controller para sa kanyang door at the same time window. Then gaya po ng sabi ko sa inyo kaganina, may ambient light po yan sa ating passenger side door. Which is yan po yung violet. Pero depende po sa preference niyo. Meron po tayong 64 colors to choose. Depende sa gusto natin. Then nandyan din po yung kanyang Yamaha speaker. Again mga kamitsu, no, isa to sa pinaka unique key features ng ating Destinator 2026. Meron po itong 8 speakers na specially tuned by Yamaha. Alam naman po natin ang Yamaha, isa yan sa mga matatagal nang gumagawa ng mga premium speakers. So, ganun kaganda yung quality ng sounds nito. Depende po sa paggamit natin. Then, nandyan din po yung kanyang cup holders. So, yan, napakalaki. Napakadami natin pwedeng ilagay. So, yan ang lahat, no? So, punta naman tayo ngayon sa second row. Dito naman po tayo ngayon sa second row, papasukin natin. Again mga kamitsu, no, same as passenger side, meron po yung soft pad leather na finish dito sa gilid. At the same time, meron mga red stitches na nakapagbibigay ng premium look compared dun sa mga variant na walang ganyan. So gaya din nung sabi ko sa inyo kanina, may ambient light din po yan, same dun sa passenger side. So 64 colors po. Yung pwede natin pagpalit-palitin, depende sa preference natin. Then, nandyan din po yung kanyang speakers na Yamaha. Then, kanyang cup holders. So, tara, pasukin naman natin yung second row. Again, mga kamitsu, no, yung kanyang seat material is leather na combination po ng burgundy color. Then, may red stitches at the same time. Meron mga honeycomb na guhit-guhit. At may mga butas. With heat guard po ito so hindi po tayong mangangamba na pag naipark natin ito sa mainit na lugar, medyo mainit. So hindi, pinoproteksyonan ng kanyang material na hindi uminit yung kanyang upuan. So meron din yan center armrest console dito sa kanyang gitna. Armrest, meron kanyang tatlong headrest. So nandyan po yung kanyang charging at aircon ventilation controller para sa second row and third row natin. Digital na po ito hindi po ito katulad nung mga ibang variant natin na analog. Then meron na rin po yung controller para sa, meron na rin po yung USB charging, USB Type A and USB Type C. So try naman natin yung kanyang cargo capacity. Pagdating naman po sa cargo ng ating Destinator, actually guys, mga kamitsu, no, halos parehas sila ng expander. Na ipo-full flat po yung third row seat at the same time yung second row. So, ang laki, mga kamitsu. Maaari kayong maglagay dyan ng mga malalaking luggages. Then kung mahilig kayo mag-camping, pwede nyo siyang i-full flat. At the same time, nalalagyan nyo na lang ng accessory, which is kama, makakatulog po tayo sa loob ng ating Destinator. May mga
Lagayan po yan sa gilid. So yan, yung lagayan ng tools and jack ng ating unit. Sa kabilang side, ganun din po. At meron din po yung lagayan sa ilalim, which is ito po. Yan, pwede kayong maglagay ng mga sapatos or anything na pwede natin ilagay sa likod. Meron po yung seatbelt sa likuran, cup holder, tablet. Then ito mga kamitsu, ito maganda sa Destinator natin. Meron na yung USB Type-A and USB Type-C na charging. So sa ibang variant, lalo sa expander kasi naka 12 volt socket pa yun, so bibilan nyo pa po yung socket para sa charging. Ito hindi na. Dalawa na yung pwedeng mag-charge sa pinaka third row natin. So yan yung mga kamitsu, cup holder sa armrest ng second row. So tara, pasukin naman natin yung kabilang side ng second row ng ating Destinator. Tara mga kamitsu, try naman natin yung seating capacity ng ating Destinator. Try natin kung enough ba yung space. Sa katulad ko na 5'8" yung height, uupuan natin siya. So yun na nga mga kamitsu, no? Ang aking height is 5'8". So ang laki pa rin ng pagitan ng aking tuhod at saka yung pinaka seat ng driver. So pati yung headroom. So sobrang luwag. Actually hanggang 3 adults pwedeng ipaupuin dito sa second row. Then masabi ko lang din mga kamitsu, no? Meron na rin po itong table. Para just in case na may mga anak kayo na gustong kumain, hindi sila mahihirapang kumain kasi meron pong table at lagayan din po ng bottle cup o lagayan din po ng cup dito sa pinaka table natin. So yun na nga mga kamitsu, no? Yan. Mai-discuss ko sa inyo na meron siyang table sa second row. Ganon din mga kamitsu, no? Pwede ka maglagay ng cup dyan. Meron siyang cup holder. Tapos yung kanyang driver side and even yung passenger side na upuan, meron pong pocket dito. At the same time dito, ang laki. So yan yung kabuuan ng second row natin. Tapos, yung kanyang air vent, nasa side po. Ayan. Hindi na katulad before na nandito sa center. Kasi, since GT variant po ito, meron po itong sunroof. Andyan. Andyan po yung ating mga air vent. Then yung kanyang dome lights. So yun lahat ang meron sa second row. So try naman natin yung third row. Kung enough din yung space, papasukin natin siya para i-try yung ating seating capacity. So ngayon mga kamitsu, itatry naman natin yung third row. Yung seating capacity, kung enough pa rin ba yung space sa katulad ko na 5'8" yung height, para malaman natin kung pwede ang adult sa third row. Tara, pasok tayo. Ayan mga kamitsu, no? Nakaupo po tayo ngayon sa third row. Gaya po ng sabi ko, kahit papaano enough pa rin naman yung space, merong ng kalahating dangkal na pagitan yung aking tuhod at second row seat. Nai-adjust po ito mga kamitsu, no? Kung halimbawa namang maluwag pa masyado dun sa harap natin, pwede natin siya i-abante. Vote na upuan, pwede nyo siyang i-abante. Pagdating naman po sa headroom mga kamitsu, no? Ayan, no? Meron pang kalahating dangkal yung pagitan ng aking ulo at saka yung ating kisame. Then again mga kamitsu, dati kasi sa mga ibang variant natin like expander, ay yung air vent natin is hanggang second row lang. Sa third row seats is walang air vent. Ngayon meron ng air vent. Meron siyang labasan ng hangin dito para at least hanggang third row is malamig pa rin. So try natin mga kamitsu. Pakikita ko sa inyo. So yan yung air vent ng third row natin. Then again mga kamitsu, no, i-discuss ko naman sa inyo kaganina, meron na rin USB slot dyan sa ating third row, USB Type-A and USB Type-C. May seat belts. So yun nga mga kamitsu, no, try naman natin yung sa driver side kung anong meron at may offer nito. Again mga kamitsu, no, ito yung kanyang door panel. Nandyan yung controller para sa ating mga bintana, side mirror, tsaka central door lock.
Then again, meron din po yung cup holder sa ating side at yung speakers na Yamaha. Then dito natin makikita sa side na to is yung kanyang air vent, yung kanyang tailgate. Then gaya ng sabi ko sa inyo kaganina mga Kakamitsu, naka 8-way power seat adjust yung ating driver side. So may adjust natin yan. Depende kung paano natin siya i-adjust. Yan, pwedeng patras, abante, taas yung kanyang bandang puwetan. Tapos yung likod, yan, tumataas din. Then, naida-down siya. Nire-recline yung kanyang likod. So, kung mapapansin natin mga Kamitsu, no, ibang-iba na yung design nito. Yung seat material at the same time, yung pagkaka-built ng kanyang upuan. Ang maganda sa kanya, nakayakap siya sa mismong katawan ninyo. So, mas komportable. Kasi ito isa sa pinagmamalaki ng Destinator natin eh. Yung pagiging komportable niya pagka nag-drive tayo. So, nandyan din yung kanyang steering wheel. Mga Kamitsu, no? Dito naman tayo ngayon sa dashboard ng ating Destinator GT 2026. Again, pagdating sa steering wheel po, naka 3-spoke leather wrap pa rin naman po yung ating Destinator GT. Nandiyan po yung controller para sa ating cluster meter and infotainment system. Then meron po itong adaptive cruise control. Sa iba po kasi is manual na cruise control. This one is adaptive cruise control. Then meron na rin po yung voice command and hands-free button dito sa ating steering wheel. Again mga Kamitsu, no, tilt and telescopic po yung ating steering wheel. So, nandito po yung kanyang pang-navigate kung just in case na i-adjust natin yung steering wheel. Depende po yun sa preference po natin. Pagdating naman po mga Kamitsu sa cluster meter ng ating Destinator GT 2026, 8-inch na full LCD display, digital. Diyan natin makikita yung ating trip at the same time yung kilometer ng unit natin. So, pagdating po sa head unit mga Kamitsu, no, equip po ito ng 12.3 inches na with SDA o SmartLink Display Audio. Yan, tatry natin. Diyan yung makikita and customable po yung kanyang animation. Depende po yun sa preference ninyo. Dating sa function ng aircon natin mga Kamitsu, no, meron po tayong tinatawag na Nano XE Dry Mode para yan sa kapag halimbawang nasa mga matataas tayong lugar at nagmumoist sa pinaka-loob po ng ating cabin, magkakaroon siya ng function para at least i-dry niya yung mismong loob ng sasakyan natin. Front defogger, max cool kapag na-park natin sa mga maiinit na lugar. Ipipik niya yung pinakamataas na temperature para at least mabilis siya mapalamig yung cabin natin. Yung kanyang rear defogger. Tapos memory, just in case nag-set tayo ng settings ng aircon natin, kalimitan kasing ginagawa natin, it's either siniset uli natin siya depende sa preference natin. Ngayon, kung ano yung huling settings na gusto mo at nakapasok siya sa memory natin, pag pre-press mo to, kung ano yung huling settings ng aircon, babalik lang siya doon. So, hindi mo na kailangan pang tansyahin or tansyahin yung kanyang temperature, depende sa preference niya. So, basta may huling settings kang ginawa, papasok dun sa memory natin. Mga Kamitsu, no, meron na rin po yung Nano X technology. Yung Nano X technology mga Kamitsu, naglalabas ito ng positive and negative ion to eliminate yung mga bad bacteria and bad odor sa loob po ng ating sasakyan. So yun na nga mga Kamitsu, no, ito try naman natin yung sunroof. Again mga Kamitsu, merong controller yung ating sunroof sa mismong head unit at the same time dito sa mismong kanyang ceiling. So, tatry natin buksan. Yan. Then yung kanyang mismong glass. So yung mga hihilig mag-rides at sa mga matataas na lugar, magagamit natin yung sunroof na yan para makakuha tayo ng fresh air sa labas. Di-discuss naman natin kung anong meron dito sa harap ng ating Destinator. Mapapansin niyo dito yung normal na rear view mirror. So meron po itong tinatawag na smart rear view mirror, auto dimming. So depende, mag-auto dimming siya, depende po dun sa nakukuha niya sa labas. Mapa day and night man siya, automatic nag-a-adjust po yung ating rear view mirror. At the same time, makikita rin natin yung pinaka nasa likod natin.
Kung mapapansin nyo mga Kamitsu, no, may sensor po ito na tinatawag na rain sensing. Depende kung gaano kalakas yung tumatamang tubig sa ating windshield, kusang nag-a-adjust yung wiper natin. So kung sobrang lakas po nung ulan, automatic mag-a-adjust yung speed ng kaniyang wiper. Then mapapansin nyo mga Kamitsu, no, meron din mga small na digital display dito. Diyan din natin makikita yung mga second row at third row kung naka-seatbelt po tayo. Tapos syempre, ito po yung ating dome lights. Then, controller para sa ating sunroof. Then, mapapansin nyo, meron siyang SOS dito. So, yung purpose ng SOS na yan, pwede natin matrack kung nasan yung vehicle natin. Or, for example, nagkaroon ng emergency, nagkaroon tayo ng collision o pag nabangga tayo. Using this one, pag press mo siya, meron kayong mga tatawagan na call center or hotline, matatrack nila kung nasan yung vehicle at the same time kung mayroon kang emergency. So, again mga Kamitsu, no, libre po yan for 5 years. May subscription po yan after 5 years. Bayad po kasi ng Mitsubishi nun. So, after 5 years, nasa sa inyo kung magsusubscribe pa rin kayo dun sa SOS na functions nito. Then again mga Kamitsu, no, equip po ito ng drive mode, which is meron tayong 5 selections depende sa dadaanan nating na kalsada. Again mga Kamitsu, equip po siya ng normal, wet, gravel, mud, at saka yung pinakabago sa kanya ngayon yung tarmac. Then naka electronic parking brake and brake auto hold na rin po yung ating Destinator. So complete na po sa package pagdating sa features and specs nitong ating Destinator GT. Then nandyan po yung kanyang bottle cap holder o cup holder. Then may center armrest. Ang maganda mga Kamitsu sa GT natin, yung kanyang console, merong ventilation para sa cooling. So nandito, para tong mini ref, pwede kang maglagay ng mga inumin dyan para at least ma-maintain niya yung lamig ng ating inumin. So ganun kaganda yung mga Kamitsu. Para tong X-Force GT. Mga Kamitsu, no, may dagdag ko na rin. Isa to sa pinakalagustuhan ko pagdating sa GT variant. Meron po itong tinatawag na blind spot warning. So kung mapapansin nyo yung triangulo dun sa kanyang side mirror, kapag merong sasakyan na medyo dumidikit sa inyo, magbibigay po ito ng warning para at least malaman ninyo na malapit na kayo dun sa magkabilang gilid na sasakyan. Then another one mga Kamitsu, no, equip na rin po yung ating GT ng rear cross traffic alert na wala sa mga lower variant natin. Din ito isa pang function na tinatawag na leading car departure notification na wala sa mga lower variant ng Destinator natin. Then meron din po itong tinatawag na FCM o Forward Collision Mitigation, which is kanina diniscuss ko sa inyo dun sa harapan ng ating vehicle kung para saan. So yun na nga mga Kamitsu, no, natunghayan nyo na ang ating in-depth review ng ating Destinator GT 2026. Ngayon, i-discuss natin ano-ano nga bang ongoing promo nito ngayon pagdating sa SRP, down payment, and even monthly amortization. So again mga Kamitsu, meron po itong SRP ngayon na 1,939,000 and merong all-in down payment na 145,000. So ganun kaganda yung promo nito ngayon mga Kamitsu, no? Then meron po itong monthly amortization na 39,564 pesos. So, ang sasagutin natin ngayon yung mga katanungan ng iba. Sulit nga ba ang 1.9 million para sa isang subcompact na SUV na katulad ng ating Destinator? Again, mga Kamitsu, no? Kaya ako nasabing subcompact to, even SUV talaga ang tawag sa kanya. For me, this is a subcompact SUV kasi nasa kalagitnaan siya ng Montero and MPV na expander. Kasi for me, mas mako-consider mo ang SUV kapag ang power nito is more than, yung makina nito is more than 2.0. So, ito is opinion ko lang naman. So, sulit na sulit mga Kamitsu pagdating sa specs and features ng unit natin. So, kung nagustuhan ninyo yung mga ganitong video, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button para na mag-updated sila sa mga next video pa natin. Again mga Kamitsu, no, sa mga gusto mag-avail ng ating unit, nasa screen na po yung aking full contact details. You can reach me on my social media account. Then yung mga number na naka-flash sa screen is Viber Ready and WhatsApp.
then please do like, share, and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button para naman maging updated sila sa mga next video natin. So once again, this is your sales consultant, Daryl James Foronda, now signing out. Ciao!